Igalag mustag mayong buntag o ganya sa kuta sa laing hugna sa atong another episode kung laing yugto sa atong evangelisasyon kung evangelization through social media pinagi sa FB live ning adlaw na sab nga Lunes pit sa 20 na gyud ning hinapos nga bulan sa Abril 2020. So almost 1 month na gyud nga nata sa gitawag og enhanced community quarantine o home quarantine. So padayong iampo nato ang atong nasud o kasatang nga dapit o region o probinsya nga lugar labi nato mo igsuon dito sa Luzon nga medyo ubay-ubay gyud ang nakaangkon sa positive sa COVID-19. Sa di pa ta magsugod ato ang pangayoon gyapon ang panabang sa atong labang makagagahom padangat mga pag-ampo pinagisab sa intercession sa atong mahal nga Virgin Maria, ang the Mother of God, Mother of Jesus. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, I ask you to protect my family. In silence, please mention the member of the family. From sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, sickness, or spells, I declare these curses, sickness, or spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with us well. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our lives whom we cherish, as well as all positions from any form of harassment and retaliation, from all evil spirits, as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother, and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and see, we redound to his good pleasure and glory. Amen. Ama namo naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, hamabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, hihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug ayaw itugot nga ag itugyan nga mahulog kami sa mga panulay, hinuno sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos mana kanimo. Bulahan ikaw sa tanang mga kababayan, bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa ngalan sa Mansa, Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Boy na pa rin mga gisunan sa lain na tong hugna sa tong episode sa evangelization through social media, live sa FB o laing yugto, agi og pagtubag sa mga atake sa balaan natong simbahan diha sa social media. Then dunay magpost nga ang Katoliko tinukod sa yawa. Ang Santo Papa mo'y nagdala sa numero 666 kung 666. Ang Santo Papa giappoint ni Satanas nga mohimong bishop sa Roma, o bishop of Rome, o bispo sa Roma. Og lain pang mga atake against sa batok sa ato ang balaan nga simbahan, ang The One Holy Catholic Apostolic Roman Church. So sa ngalan sa evangelization affairs sa DXDDM Radio Campana, then ang ato ang pinagi sa tuang Lando Archbispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, then mao pa tuang station manager o ang chief executive nga mao si officer, mao si Reverend Father Daryl Rosales. Paabot lang gid mo ha, tao yan po ng DXDD kay ongoing naman ang pag-install sa balhinan nga bagong building sa ipamutangan sa DXDD, ang FM o ang AM, Call Radio 100.7. Call Radio o ang
size 5 cities dial sa mga radyo, ang DXDDM, ang radyo kampana, ang danag sa dakbayan. Ato pong pinag-ipusab sa atong mga kabanan sa Catholic Faith Defenders o Sami City Chapter, labi na sa Deliverance Ministry, pinaguluhan ni Brad Windel sa Exorcism and Deliverance. Kaya ang atong Ginoo dunay sa 3 years nga public ministry niya, dunay tulo ka mga gitawag og 3 redemptive mission: preaching, healing, and exorcism. So mao nay buhat sa atong Ginoo sa 3 years in public ministry niya. O kato pong pagtahod sa atong mga kabanan sa national level sa mga board of governors, labi na si Brad Woodrow Makiling nga naka-senior, nga naka-view na ron, naka-online na, nga atong mga kabanan sa BOG con Board of Governors National through Bro Ryan Mejeliano, ang atong national president. Then diha pod sa group chat dunay pag-voting kagahapon sa Board of Governors nga kinsay uyon nga postpone, i-cancel ang ato ang umaabot nga National Convention. Then ang banghos ang sa suon atong mga safe dedas biliran. Pero mostly puro good ang pabor sa no, yes or no man to ang voting. So postpone gumikan sa sitwasyon nga gawin pa ang ECQ kon enhanced community quarantine. So naapa ang ubang lugar nga dire sa moa is semi-lockdown raman mi. Ang dito sa Luzon, particular sa NCR, na lockdown na gyud. So atong padayonon ang pagtuki, pero atong natagad pagdagad ron, pagtubag ang atake sa mga SDA. Then namo gini ilang libro nga gigamit, The Great Controversy. Aniya napaginding Alpha and Omega. Manay usas lang panggamiton. Then ang mga libro ni Ellen Goldwhite, amantay daghang libro diha uban pa nga Ellen Goldwhite, lakip na ang National Sunday Law. Nagyapon dito, atake gyapon sa mga Katoliko. Gani kaning 1 to 8 volume maning Alpha and Omega. Ang ilang cover, ang dating murag yes Katoliko, kay ang nas cover, ang picture, ang Vatican. Vatican muna bitaw nga usa ka retired nga lieutenant sa PC nga nahimong minister sa DXD sa parke sa Immaculada Conception Cathedral sa Osamis. Iyang nakapalit sa ni data-data kay nagtuo sa Katoliko ang libro. Pero pagbasa niya ang sulod puro atake sa simbahang Katoliko. Tama ni 8 volume ni manang iyang gi hatag ni Brad Windel o diha sa library sa safety sa DXD at pinagi kang Brad Windel. Niya so napay maingon nga mga SD nga ang Katoliko tinukod sa yawa. Usas ilang gamiton, usanik, pero akong gipahimugatan kaning The Great Controversy. Naadiri tanan gyud. Kay mo ning basahon, naadiri tanan nga ang Bishop of Rome ang gapuin si Satanas. Diba? Napodiri nga ang mga Katoliko nagsimba ni Mama Mary. Adoration gyud. Ang mga Katoliko nagsimba sa mga reliquiyas o sa mga images, kanang worship nga gitawag og adoration. Mao ginilang atake diri. O sana napagid diri nga ang Katoliko pinagi kang Constantino balhin ang giusab ang balaod labi na 10 commandments ikana upat nga sugo matud pa nila nga Sabat kung ikapitong adlaw gibalhin ngadto nas unang adlaw semana nga maong Domingo. Kana lang atong usas mga atake diri. Og ang Santo Papa mapintas nga mananap napod ani. Usas silang gamiton ngano mingon sila nga ang Katoliko yawanon. Umnay atong tubagon. Mupokus sa taron aning pag kinsa gay nag-usab kanang ilang allegation nga
giusab ni Constantino, giusab ni Pope Sylvester City, naani nga libro, gadeklarar og sandilo, o niya si Constantino kuno may nagbalhin, gadeklarar, nga sa gikan sa Saturday nga to Sunday. So usanis atong tubagon diri sa atong focus, ha, kinsa gyud ang nagbalhin ato ning tubagon. Muna nga sila ang Katoliko tinukod sa yawa, kay usas gamito nila ang Daniel, mamagini common kay gamiton sa itong mga pinangga, ang Daniel, nga basahon ni Propeta Daniel, ato lang yung basahon ni Daniel, ha, ato lang gamiton ang Common Bible, ato lang gamitan o kuan aron nga makadiretso-diretso ta, gihatag magining doktora Tina. Daniel 7:25, ato lang basahon, usanis ilahang gamiton, ha, nga bininyo mga tanang mga gipangpo sa mga SDA against sa simbahang Katoliko, puro na quotation nga naras libro ni Ellen G. White. Mo pangutanon natog unsang libro, dili na i-plaster ang cover, kay mostly na ang ilang ginagamit ang gitawag og The Great Controversy nga libro ni Ellen G. White. Nadiri ang mabasa nato. Musulti sa Daniel City chapter 7 verse 25. Diya 25 pero may gibutang diri sa ilahang libro. Musulti siya patok sa labing makagagahom og buntugon niya ang mga pinili sa Dios og magunaon na siya pag-usab sa mga panahon og sa balaod og itugyan sila kaniya sulod sa tulo og tunga ka tuig. So dihara sila. So meaning musulti ko no batok sa labing makagagahom o niya gatos mga pinili, buntugon ang mga pinili sa Diyos og maghuna-una sa pag-usab sa mga panahon og sa balaod. O niya, ila diyang parisan ang pinadayag. Ako raman ang gisunod ning naa diri sa ilang libro, labi na kaniniya. Pinadayag sa 13 ngadto 5, pinadayag kapitulo 13 bersikulo 5 ngadto sa 7. Gitugutan ang mananap pagpangandak og pagpasipala og giatagan kinig otoridad sulod sa 42 kat bulan. Dia city as the size gipasipalaan niya ang Dios og ang ngalan og puloy-anan sa Dios. Lakip ang tanan nga nagpuyo sa langit. 7. Gitugutan usab siya, gingon diri gitugutan usab siya sa pagpakigubat sa katawhan sa Dios o sa pagbuntog kanila o gatagan pagayud kinig otoridad pagmando sa tanang tribo, katawhan o kanasuran. So, diha lang takot city kay mao man ilahang ginagamit. So naagyapon, ha, katagang otoridad niya unsa may kinaiya ani ilahang gamiton ang sulat sa Thessalonians, ikaduhang Thessalonica, ilang gamiton nga kana kunong kuan diha 2 Thessalonians chapter 2 verse 7. Atong basahon, ha. Ito lang basahon ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 7. Gingon diri. Gingon diri nga ang tinaguang gahom sa taong yawanon milihok na og madayag lamang kining gahoma kun kini dili na mapugnan sa pagpugong niini. Sunaag ko na taong yawanon. Kung maglihok na. Naa niya ang gahom. O ato ganang padayonon sa 8, o niya ang taong yawanon, moanhi, og patyon siya sa Ginoong Hesus pinaagi sa huyok og sa kasulaw sa iyang pagpadayag. So, kana lang nga mga teksto nga ilang panggamit. Then again sa
naas libro Ellen Goldwhite nga walaing katumanan ang simbahang Katoliko. Kung atong basahon gani ni ato ganing basahon ning Great Controversy ni Ellen Goldwhite sa page 3. Then usama ni sa kong gigamit atong debate namong Evangelist Perfecto Loruanis nga kung pamatudan nga si Ellen Goldwhite mini nga propeta. Gingon diri sa page 3 sa Great Controversy. Ato na lang gingon diri. The representative of Satan, the Bishop of Rome. Kalba kayo ha? Namatod pagani niya, diri sa verse 19, God has never given a hint in His word that He has appointed any man to be the head of the church. The doctrine of papal supremacy is directly opposed to the teachings of the scriptures. The Pope can have no power over Christ's church except by usurpation. So, mao ni usas allegation, kung atong tan-awon ang feed sa maong libro, ato sa kung ano ning page sa maong libro sa Great Controversy sa page 20. Atong tan-awon ang page 20 ani. Kay naadiri niya giingon nga Great Constantine, giingon diri sa page 20. Of the 4th century, the Emperor Constantine issued a decree making Sunday a public festival throughout the Roman Empire. Si Constantine yun ang nag-proklamar. And then, gawas ana, gingon pagidiri, Protestant now urge that the resurrection of Christ on Sunday make it the Christian Sabbath. But scripture evidence is lacking. Adiri, the observance of Sunday as a Christian institution had its origin in that mystery of lawlessness. Matod pa, niya usas verse 2, verse 7. So, nadiri tanan ang gingon. Kani, gingon diri pagyod nga isuportahan sa Santo Papa ang deklarasyon ni Constantino. Isuportahan ko na Santo Papa ang deklarasyon ni Constantino sa page 21. So, kana lang, klaro nga ilang gitudlo nga ang Santo Papa gyud mo ay nagbalin o si Constantino. Unya nadiri sa Doctrina Christiana sa page 33. Gingon ray, unsay Santa Iglesia Katolika. Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta. Ilis kunos Kristo dinhi sa yuta. Ilang gigamit ang Doktrina Kristiyana. Karon atong tagsa-tagsaon pagtubag kani mga allegation nila atong gamiton ang Biblia sa Kristohanong katilingban, Christian Community Bible. Ang Christian Community Bible, kung atong tanawon, of course, usa ni ka Catholic Bible, pero naadiri nagtug-an sa footnote, kinsa maning taong yawan-on, nga mag-usab sa balaod, mag-usab sa panahon. Naadiri sa footnote sa Christian Community Bible nga ang maong taong yawan-on, Daniel City, diritas footnote, sa tuig 170 to 160, dili gyud masayop bahin niining tinago nga naghisgot sa paghisgot kang hari Eutico, ang hari nga mulumpag sa tulo ka hari. Gingon dira mo insulto sa labing taas o sa mga balaan. Sa footnote, ang gingon diha nga tao si ang hari sa Eutico.
Gingon diri ha sa footnote. Ya asa man na si Hari Antioco day, brother. Antioco. Man na si Hari Antioco mo na mabasa nato sa Makabiyo. Atong basahon ang Makabiyo. Nga naanas sa Makabiyo. Ang basahon ang 2 Makabiyo nga nag-ulohan diha nga nadia si sa 2 Makabiyo kapitulo 1 versikulo 10 si Antioco Epiphanes og ang mga Hudiyo nga mabudhion. So gayon re ang daotang hari nga si Antioco Epiphanes, anak ni Hari Antioco III sa Syria, mao'y usa ka kalingwat sa usa sa mga general ni Alejandro. Si Antioco Epiphanes nahimong usa ka patinga nga priso dito sa Roma sa wala pa siya mahiagom kon mahimong hari sa Syria sa tuig 137. So, ang katumanan diha dahil sa Daniel nga si Antioco sa Epiphanes, dili ang Santo Papa, bista sa footnote sa Christian Community Bible. Kung aritas pinadiyag ng ilang gigamit, o niya, kung Christian Community Bible, napod na sa Latin Vulgate Bible. Sa footnote Latin na Vulgata Biblia. Nga si, ang hari yapon nga si Antioco Epiphanes ang katumanan sa Daniel. Nagyapon ng Latin Vulgate Bible. So ang atong gigamit ang Christian Community Bible o ang Latin Vulgate. Arit na sa pinadayag, nagyapon sa footnote sa pinadayag nga ang lapos bitaw ng whole chapter bitaw sa Revelation chapter 13, ilapos na imog 18, kay tama raman na sila 17, niya di naman sila malapos 18. Kung ato nang basahon, matod pas footnote gyapon ta diri sa pinadayag. Ang diha sa pinadayag 13, ang footnote diha nga nagdala sa numero nga 666 kon 666 si Caesar Nero kon Caesar Neron, ang emperador sa paganong Roma. Gingon re sa si Emperador Nero o ang hari nga may samang gibug-aton o gidaghanon sa bulawan ni Solomon. So, kinsa ang katumanan des pinadiyag? Ang unang emperador sa Roma nga si Caesar Nero kon Caesar Neron. Niya kanang Hebrew name ni Caesar Neron, kung ato nang kwentahon, mo resulta ginag 666 kung kwentahon ang ngalan nga Caesar Neron, kon Caesar Nero. O niya, kung kwentahon na siya, ang Caesar Neron kon Caesar Nero, mo resulta gina siya og 666. So ang sa Biblia, ang katumanan is si Caesar Neron o Caesar Neron. Mo'y katumanan. Pero gawas ana binangga sa naman nato diri ang bagay po na diri sa dati na Vulgata Biblia sa footnote ha. Ang ipasabot diha si Caesar Nero gyapon o Caesar Neron. Diha sa Latin Vulgate Bible. Mao gyapon si Caesar Nero gyapon ang gipasabot nga nagdala sa numero 666 nga naman. Kay sa pinadayag 13:18 ang ipakwenta ngalan sa usa ka tawo. Singular proper name. Pero ang ilang gikwenta dili ngalan title. Nga sad to say nga ang title pag yun, di pag yun mao kay
Ang official nga title sa itong Papa visa Catechism, namata natong Catechism ni Moro, Vicar of Christ man, sa atong Catechism, official na to nga, Vicar of Christ, pero ang ilang gikwenta is title, Vicar of the Son of God, Vicarius Filii, pero imo po ng kwentahon, ang kanang Vicarius Filii, granting without admitting, mo'y gikwenta, bagsak na daan, kay ang ipakwenta, proper name, singular. O niya, alang gikwenta title, niya, di pa yun, ato sa nang isalot ng kwentada nila sa Vicarius Christi, ha? Nga mismo sa mathematics, bagsak na sila sa mathematics. Mathematics lang daan, bagsak na using the Roman numbers con Roman numerals. Ato sang kwentaho ng ilaganing pagkwentada sa kanini ang Vicarius Filii o Vicarius Vicar of Son of God, the Son of God. So, gawa sana, sa di pa nato kanon ang kwentada, na nato pod ang a commentary on the New Testament. Nga diya sa commentary on the New Testament, ang katumanan diya sa pinadayag 13, mao gyud ang Imperyo Roman Empire. Na nato ang commentary on the New Testament. Ang katumanan diha mao ang Roman Empire. Kung atong basahon diri. Kay ang panmanggod ang Revelation is prophetical na, so di nato pwede nga ato lang i-interpret, gitawag og private interpretation. So naagit tay basihan sa mao nga kinsa ang ipasabot ang imperyo sa Roma kon Roman Empire sa commentary on the New Testament. Pero aritas kwentada, atong tan-aw ning kwentada nila sa Vicarius Filii. Kay mao man ilang kwentada sa title. Bisan pa man nga dili na may title Santo Papa, pero ilang gikwenta nga ang Santo Papa may nagdala sa Vicarius. Itong kwentahon, Vicarius, mo nilang kwentada ha, ato sa kwentahon ko na nga, unsay resulta nga sila mismo bagsak sa mathematics sa kwentada. Granting without admitting nga mao ni title, pero ang ipakwenta is proper name singular, dili title. Pero ato sa kwentahon aron makalimadmad sila sa kwentada nga sila mismo silang kwentada using the Roman numbers is bagsak sa mathematics. Ang Vicarius V5 I1 C100. Onya, ang Vicarius, una ang I ay ang U. Para nila ang U is equivalent sa V. 5. Diya sa Vicarius, nag-una ang I ay ang U. So sa balaod sa Roman numerals, kung mag-una gani ang I ay ang V kon U, dili na siya 6, 4 na siya. Kay ang 6 ana mag-una ang V ay ang I. Ang 1 so 6. Pero mag-una gani ang I ay ang V or U, kay pare nila ang U mao V man dili na siya 6, 4 na siya. Pero ilang gikwenta og 6 mo nang 112. Di ba bagsak sa mathematics og atong i-follow ang balaod sa Roman numerals? Kay nag-una man ang I ay ang U. So, dili na siya 6, 4 na siya. Kawas, huwag nag-una ang U, ay ang I, 6, yun na siya. So, kwintada lang gani nila sa title, bagsak na. Bagsak na sila. Pero ato lang nag-insert, ganoman, kay kung atong tanahon, ang ilang pasangil, ato naman ang gitubag, nga mismo sa Europe, sa kanini ang a commentary on the New Testament, ang giingon diri ang Roman Empire gyud nga mao si Caesar Nero, ang unang emperador sa Rome. Nga mipatay sa mga Katoliko. Arita sa Europe before modern times by O'Brien. Kay ang Katoliko gani biktima sa paganang Roma. Ang Katoliko, kung atong basahon ang Europe before modern times by O'Brien,
ang Katoliko biktima gani sa paganong Roma. Ilang pasanginlan nga ang Katoliko kuno iyasyawa. Gingon diri sa Europe Before Modern Times by Brian sa page 181 gingon diri, the principal reason the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christian would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. The church, moreover, was well organized. Its leaders had great authority and were obeyed. There was no place in the Roman state for such a society. So, klaro nga ang history nga ang Katolikong simbahan biktima gani sa paganong Roma. Unsay rason? Kay ang ani panahon na hapa man mga Sabadista ni. Hapa man Sabadista ni. Hapa man ang Protestantismo ani. Biktima ang Katoliko sa paganong Roma. Mabitaw nang ang napulo ka mga emperador dagan gay pangpatay diha nga mga Kristiyanong Katoliko. Kaya nang panahon na ang Katoliko sa Roma pero biktima siya sa paganong Roma, yung Roman Empire nga diha sa pagpanglutos gumikan usas rason kay ang simbahang Katoliko wala motahod sa estado sa Roma. Gingon diri atong kasahon, Christian would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Usas rason nga nang giklutos ang paganong Roma kay wala motahod sa estado sa Roma sa tanang paagi og wala motahod sa emperador isip Diyos. So usas sino ang Katoliko sa paganong Roma. So arit na sa pasangil nila nga si Constantino kuno mo'y nag-usab sa kananaang Sunday sa Sabbath day to Sunday, Sabbath keeper to Sunday keeper. Sa mga gyapon nga libro, gingon diri sa Europe Before Modern Times by Brian sa page 81-89. Just before the Battle of the Milvian Bridge in 312, Constantine is said to have seen in the sky a vision of the cross with the inscription. Before kuno sa sa tuig 312, Constantine nakakita siya og panan-awon dito sa langit sa kawanangan o sa kapanan-awon sa image sa cross, nga naay inscription gibutang in hoc signo vinces. Thou shalt conquer by this sign. So, during his life, therefore Constantine set himself as a protector of the church and even called himself episcopus in externis, or gingon diha nga bishop in external affairs. So klaro nga si Constantino sa iyang pakigubat dito sa Milvian Bridge, nakakita siya og panan-awon sa langit nga dunay imahen sa krus, nga dunay marka nga in hoc signo vinces nga pinaging timaan sa krus, ikaw magmadaogon. Monang diha sa page 190, according to the tradition, Constantine was converted to Christianity by a vision in which a saw in the heaven the sign of the cross with the inscription, "Thou shalt conquer by this sign." Mga klaro nga si Constantino day nag-convert rana siya sa pagka-Kristyanismo. Munang ang siya ang ika-11 nga emperador, kaya ang last nga emperador sa Roma, maoman si, kung tanaw na to ang napulo ka mga emperador,
Ang last nga emperador diya si Diocletian. Ang last nga emperador sa Rome si Diocletian o niya si Constantine mo'y dapat ika 11. So, pinaagi sa timaan sa krus sa ugon. Munang sa the Council of Nicaea 325 AD sa gitawag ko Constantine called a meeting, naana sa page 196 sa mga pong libro. The Council of Nicaea in 325 AD, Constantine called a meeting all the Nicaea in Asia Minor. The Pope's representative or some 250 bishops attended. The emperor himself was present at this meeting. The doctrines of Arius were condemned, and the bishop issued a statement of Christian beliefs. Klaro kayo, nga mo ng Nicene Creed. Klaro kayo nga, dili si Constantino mo'y naghatag og official statement. Ang mga obispo, igo lang nagpatawag og meeting si Constantino. Karon kung atong tanawon, kung ilang pasangil na si Constantino mo'y nagbalhin gikan sa Domingo, gikan sa Sabado ngadto Domingo, Sunday Sabbath keeper, Saturday keeper o Sabbath keeper to Sunday keeper. Kaya ang Sabbath good means rest day, pahulay, Sabaton sa Greek. Pero ila man ang i-conclude na nga mao na ang Saturday. Kung tanaw na to, ang Europe before modern times si Brian Yapon sa page 194, gingon diri, other pictures of the early church, the sign of the cross, and the veneration of bodies of martyrs come from times. Sunday was kept holy from the time of the apostle. So, ang Domingo day, gibalaan na sukad na panahon sa mga apostoles. Ang pangutana, gikan sa Saturday ngadto sa Sunday. Atong patabagon ang libro ni Mark Finley. Kanis Mark Finley, dili lang ni ordinaryo nga pastor sa SDA, vice president ni sa General Conference sa mga SDA kon Seventh-day Adventist Church. Si Mark Finley, dili lang ordinaryo pastor kung balikan, kundi siya ang vice president sa General Conference sa Seventh-day Adventist Church kon SDA. Ang maong libro, The Almost Forgotten Day, ang title. Ingon diri Mark A. Finley, author and compiler, sa page 78, atong basahon. Sa page 78. Unsay gingon diri sa page 78 sa maong libro ni Mark Finley. Atong basahon, gingon diri. The true Sabbath day, I told him, no way. It may have been in the Old Testament. But when Christ came to die for us, He changed the day to Sunday, the day He rose from the dead. Klaro kayo, sa libro ni Mark Finley, nga kinsa day nag-change into Sunday, ang atong Ginoong Hesukristo. Kaya nga naman, kay niya ng adlaw sa Domingo siya nabanaw. Ayun sila, Brad, di man na pulong ni Mark Finley. Quotation man na. Wa di butang rin quotation. Pero butang ta. Grand meeting yapon. Nga di na pulong ni Mark Finley. Kay quotation. Dapat, ug di na tinuod, gidinay ni Mark Finley na. Pero nga nung pag-abot sa page 95, maugya nga libro ha? Sa page 95. Almost Forgotten Day. Pag-abot sa page 95, unsa may gingon diri? Questions and answers about the Sabbath. You may at this moment, considering sincere question relating to the Sabbath. The questions which follow are the most common ones asked. The answers found in the Bible. Please examine them with a prayer on your lips, that God's Spirit will lead in your understanding.
Klaro ha? Ang question and answers about the Sabbath, gipasabot ni Mark Finley nga kung muna kaning mga pangutana og ang tubag na as Biblia. Question number 1. Does the New Testament is that worship on the first day of the week? O, klaro kayong pangutana ha? Nga ang bagong testamento nagtudlo ba nga ang mga disipulo nagsimba sa unang adlaw sa simana, on first day of the week? Answer. Dili ni footnote o dili ni quotation, ha? Gikan gini sa kang personal gining quotation. Sir, dili quotation bisan pag inyong tan-aw, no? Walay quotation niya sa page 95. Answer. It is open stated that the disciples and the early church keep the first day of the week holy and honor the resurrection of Christ. The Bible teaches us clearly. Klaro kayo ha? Nga, ang tubag ni Mark Finley, it is open stated, sumakadagang higayon, dili lang sumakasag higayon, that the disciples and the early church, ang mga disipulo, mga tinunanog, ang bagong Kristyanismo, bagong simbahan, early church, first balaan ang unang adlaw sa simana in honor the resurrection of Christ. So, klaro kayong giko ang Mark Finley diri. Pero atong tiwason. Napo diri ang supporting verses ni Mark Finley sa Sunday. However, that the disciples observed the 70 Sabbath. Unsa iyang supporting verses? Acts chapter 13, verses 14, 42, 44. Ako na ning i-reconcile atong post na nako ni sa FB. Acts chapter 17, verse 2, 3. Kama may gibutan. Acts chapter 18, verses 1 to 4. Hebrew chapter 4, verses 1 to 4. Wala ning lapos og 9. In fact, sumpay. So doon na say supporting verses about the Sabbath. Ato ang upat ka supporting verses ron. Pero nasa in fact, the first day of the week is mentioned only 8 times in the entire New Testament. Ha? Nasa in fact, so, sa kamaturan, ang unang adlaw sa simana, dimension diha sa entire New Testament na dunay 6 of these texts refer to the same day. These texts are listed below. Unsa man ni ang iyang supporting verses about the first day of the week? Matthew chapter 28 verse 1. After the Sabbath, at dawn on the first day of the week. Mark chapter 16 verse 2. Very early on the first day of the week. Focus to this English version ni Sunday ang mabasa. Mark chapter 16 verse 9. When Jesus rose early on the first day of the week. Mao supporting verses ni Mark Finley ha? Luke chapter 24 verse 1. On the first day of the week. Early morning. Sa to this English version na itong gining basahon tanan, puro ni Sunday morning. John chapter 20 verse 1. Early on the first day of the week. Nagyapon. John chapter 20 verse 19. On the evening on that first day of the week. Din mo pag ningkalit lag tunga ang atong Ginoo ni sa din narangka ang mga apostoles kanang hadlok. Mabitaw ng Reverend Father Marvin Osmeña kagahapon sa Lorenzo sa pagbasa sa gospel nga nanarangka ang mga apostoles kay nang hadlok og sudlon sila sa mga parisiyog Saduceo o mga law enforcer sa mga Judaism o mga Hudyo ang tigpatuman sa balaod ba. Nagkauna-una nagaiya pud kuno ding na-reflect nga
ang akong simbahan, akong gitrangkahan, aron nga mahadlok nga masdakpan sa pulis. Ano ba? Hadlok. So, gumikan sa ongoing ang ECQ, Enhanced Community Quarantine. So, klaro nga, John chapter 20 verse 19, og ang last niya, 1 Corinthians chapter 16 verse 2. On the first day of every week, first day gyud of every week. So kadas unang adlaw si mana gyud. So naay supporting verses si Mark Pinley. Pila man ni kabok atong basahon? 1 2 3 4 5 6 7. 7 ang iyang supporting verses. Whereas ang Sabat is doon na lamay upat. So mas lamang niya diya sa upat niya nga mga supporting verses dili pagid na ang 12 apostles. Si San Pablo na diya. Pero ato i-reconcile o na ning 10 verse 14 to 44. Ako naman yung gibasa, di nalang natin basahon ha. Kung basahon na to ang versikulo 43, ha? Diya nalang tamo 43 sa today's English version atong basahon. Kay aron nga atong gingon diya sa maong mabasa nato sa today's English version. Naman diri ang today's English version nato gibutang. Ato sa ning ilisan og alis atong kuan. Then atong padayon na ato mong kuning tubag ning ilang mga allegation patok sa simbahang Katoliko nga ang Santo Papa atong tubagon dahil ning ilang giingon nga sa panahon o sa balaod na aton man ang gitubag nga ang Sabat to Sunday tubi sa libro ni Mark Pinley Kristo day nag-usab kung may Katoliko ang nag-usab at tinuod po na nga naman si Kristo may founders Katoliko. Di Katoliko may nag-usab. Og mo ilang allegation Katoliko pinagisan ko pa. Pero dayag nga sa libro ni Mark Pinley, kung balik ako basa ko sab otro, ako alang sa mga late viewers akong basa ko otro, inindot niyo. The true Sabbath day, I told him, no way, it may have been in the Old Testament. But when Christ came to die for us, He changed the day to Sunday. The day he rose from the dead. So, unya, wala nagidinay ni Mark Pinley, kaya man ang gipahimugatan sa page 95. So, kung tanaw, naritas pag-reconcile aning gingon ni supporting verses ni Mark Pinley sa Sabbath day. Nga, mao si San Pablo. Kung tanaw na to, ako man tong nanam tong debate namang Brad Lubaranes dugay taod-taod naman to pero ako lang gibalik og share sa akong FB account aron nga ma-view pod sa atong mga igsuon dili sa yung pag ingon hinambog wala ha aron nga naapon maka-share po ta sa ato ang mga argumento ba kay gipamatud-an Manggong Lubaranes sa maong tema nga yang pamatud-an nga ang ikapitong adlaw sa semana nga nas napulo ka sugo gipatuman sa katawan sa Dios o gilabi na sa mga topic ko namo. Motong ako lang tong i-share aron nga ako sa mga art of debate this argument kay moment topic. So kung atong tanaw sa mga SDA nga si San Pablo kuno dias buhat 11:26 gitawag si Kristohanon. Kay Kristohanon San Pablo, ato bang mabasa nga si San Pablo isip Kristohanon o Kristiyano sa sinagoga? Mo na ilang teksto. Kung basahon na nato ang Acts chapter 13, ilapos na lang nato 42-44 ha, aron di ta malangan. Kay tanaw na to ng kuan, silang San Pablo, gikan sa 13-14, sulod man sila sa sinagoga. Paul and his companions sailed Paphos and came to Perga, a city of
Pampilya. Gingon diya sa kuan, misulod sila sa sinagoga. Diya sa 15 to 16. Ilang nabatasan misulod sila. Ako ko deres 43, 42, 43, ha? Dargo natos 42, 43. Ato lang gamitan o eyeglass kay arong makadriso-driso ta. 42. Sa verse 13, nga mo ay supporting verses ni Mark Finley. As Paul and Barnabas were leaving the synagogue, the people invited them to come back the next Sabbath and tell them more about these things. Ginbayad sila sa mga tao dito sa sinagoga nga pabalikon sila sunod adlang ipapahulay. So kung tanang gamitan na tog logic gani, di gyud matawag og sabat keeper San Pablo nga namang hangyoon pa man siya pabalikon sunod adlang papahulay, napatasan gyud ang mosulod siya adlang papo sinagoga matag adlang papahulay nganong gihangyo pa man siya balik biya Pablo sunod adlang papahulay ha. Amo na hangyo dito sa 42. Unya gingon re, after the people had left the meeting, Paul and Barnabas were followed by many Jews and many Gentiles who had been converted to Judaism. Katuding mga tao nga sulod sa sinagoga nga giwalan San Pablo, mga Hintil o mga Hudiyo nga sa reliyon sa mga Judaismo kung Judaism. Kaya itong magigamit ning libro Almanac. Judaism, the religion of Jesus, Judaism, the religion of Jew, kung Jews, Christianity, the religion of Jesus Christ. So, lahi ang reliyon ni Kristo, lahi ang reliyon sa mga Hudiyo. So, kaning mga tao na, mga nakabig ni sa reliyon, Hintil o mga Hudiyo, nakabig sa reliyon sa mga Hudiyo. Pero ang sumpay, the apostles spoke to them and encouraged them to keep on living in the grace of God. Og kaning mga tawana, katong Gentiles o Jew nga reliyon sa mga Hudiyo, misunod ni San Pablo. Kung atong basahan ang 44, diya sa verse 44, the next to hear the word of the Lord. When the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy, disputed what Paul was saying, and insulted him. Imagine, rabaw na. Klaro kayo nga ang nasa sulod sa sinagoga, dili ito mga Christian. Mabito ng debate ng mga Lugranis, gamit sa buhat, kanang nasa sulod sa sinagoga, exercise nga giadto si Kristo sa sinagoga, Christian ang nasulod sa sinagoga, dili. Di man ang mga Christian. Diba? So, klaro nga, ang kanang nasusulod sa sinagoga, dili yan, sakop na sa mga reliyon, sa mga Judaismo. O niya, ang ikaduha, nga supporting verses ni Mark Finley, verses 2 to 3, klaro kayo nga nabatasan ni San Pablo mosulod sa sinagoga, nakiglantugi aron pagkambig sa mga Griego o mga Hudiyo o mga Griego. Meaning, dili, ang purpose si San Pablo nga mosulod sa sinagoga, dili siya aron pag-isip sabat keeper. Lisod man pong mato San Pablo lang adlaw. Alang-alang mato siya Lunes, Martes, Merkulis nga magtapo ang mga Hudiyo. Ikapitong adlaw, Sabado man, Saturday. Dito, mutik advantage San Pablo nga mosulod aron magwali, aron pagkabig. Pero ang nasa sulod, dili mga Christian, sakop sa riyon sa mga Hudiyo. Samot na Diyos, buhat 18, 4 nga tos, unang nga tos 4. Klaro kayo nga, gingon diya nga, sa San Pablo na lang nakiglantugi aron pagkabig, gapon. So dili si San Pablo mag-considered nga Sabbath keeper. Kay means lang nga, mo na si San Pablo lang gisunod, unsa mo din mong mga SDA, kung magsimba mo, maglantugi mo, then magkinabigay mo, ha?
maunay lang tugi, then magkinabigay. So, klaro, dayag nga, kanang sa 14 verses lang, Lord Pinley, nga, 4 ka book, wala na ni pabor sa mga SDA. Mabitaw niya akong pangutana sa mga SDA, bisag kinsa, kung magkabasa mo sa Biblia, entire New Testament, nga mingon si Kristo, bantay ang ikapitong adlaw, balaana, ang ikapitong adlaw, magpabunyag kog SDA, musugot pa kog ininit tubig ang gamiton. Klaro, na ay mabasa. Ang last nga gigamit ni Mark Pinley, Hebrew chapter 4 verses 4 to 8. Nga labi na ang ubang igsoon nato ani mo basa nga manglagtod na og 4 then lagrgo na og 8. Di na mahapoy sa kuan. Pero kung atong basahon, nagisgot na diha og di na lang ang 4 naay adlong igpapahulay sa bersikulo 4. Kung atong basahon ang bersikulo 4 na ang adlong ipapahulay. Matod pa diri sa kuan Hebro atong basahon lang ha. Ilapos sa 9 kay naara bagi Sabat dias 9. Sa today's English ako ning gibasa og Common Bible ani sa Bisaya, mao nang mayong balita Biblia gihubad sa Bisaya. Aritas 4 gingon diha sa verse 4. For somewhere in the scriptures that is said about the seventh day. So diha sa 4 nagi kunoy mabasa diha sa balang kasulatan nga ikapitong adlaw. Ilargo na lang natos 8. Ang 8 nag-ingon, if Joshua had given the people the rest that God had promised, God would not have spoken later about another day. Kung si Josue nakatag pagkapahulayan sa katawan sa Diyos, dili na unta ang Diyos maghisgot paglaing adlaw. Pero atong basahon ang aron aware ta mga safety, kay ang 9 rabana sa today's English version, mo ni kay basig matikio mo ani sa SDA. Nagisgot maglaing adlaw, pero pagamo sa 9, another day man na. As it is, at is. However, still remains for God's people, God's resting on heaven. Ha? Klaro nga nagpabilin gyapon sa mga Diyos nagpahulay sa ikapitong adlaw. Unya ganang moingon mo mga Katoliko nga wala na ikapitong adlaw. Ha? Nga naman des 9. Kung balik kag basa, ako lang ning gikuan. Sa today's English version, it is as it is. However, people God's resting on day. Karon. Ang bersikulo so nag-ingon nga naghisgot naglaing adlaw ang Dios. Kung imo na i-conclude, naagya pong 70 Adventist ang pangutana. So ang 9. Ang 8 naghisgot naglaing adlaw. Unya sa 9, naagya pong 7th day. Wa lang nila nasabdi kung sa Binisaya ba. Kaya rin kasaubad sa Common Bible, wala naman ani nga Biblia, manihubad sa gikan sa this English version ngadto sa Bisaya. Wala naman isgote ng 7th day. Isgote. Ang mabasa diya, kay kung si Josue nakatag pagkaniyag pahulay, paglaing adlaw. Bosa nagpadayon nga dunay kapahulayan alang sa katawhan sa Dios. Wala na 7th day. Sa hubad diri sa Bisaya sa today's English version. Pero kanang bigyong gingon diha sa like atong pasahon ang kuan ha Bisaya wala namang 7th day sa Bisaya nga hubad. Aron aware po ta kay basig mayroon din sila. Kung akong babasa nga Dias 9, ikapitong adlaw gyapon na. Ha?
nakahatag pa kanilag pahulay, dili na unta ang Diyos magisgot paglaing adlaw. Busa do na pay adlaw sa pahulay alang sa katawan sa Diyos. So sa Bisaya, may balita Biblia wala gaisgot of first seventh day. Pero arita sa English, gingon dire sa 9 nga as it is, however, there still remains for God's people a rest, like God's resting on the seventh day. Kana gani paingon nga nagpabilin pa nga dunay adlang papahulay ang katawan sa Dios, sama nga ang Dios nagpahulay sa ikapitong adlaw. Wala na nagpasabot nga ang ikapitong adlaw diha nagpadayon. Wala na nagpasabot. Ha? Sama nga ang Dios nagpabilin, nagpahulay sa ikapitong adlaw sa Old Testament. Pero ano nagpasabot, nagpadayon nga naman. Kayo mo sila nga nagpadayon, unya naghisgot maglang adlaw. Unya gawas na, ako na lang yung ipadayon, medyo taas-taas ni. Kung tanaw na to, tinuod nga ang mga Hudiyo, gihatagan og swerte ang mga Hudiyo. Swerte ang mga Hudiyo. Ano man? Kaya ang mga Hudiyo, sila ang giila nga first chosen people of God. Sila ang gihatagan sa 10 Commandments. Pero gumikan sa kabrayt sa mga Hudiyo, ang napulo kasugo, ilang gihimong 613 kasugo. Ang 10 Commandments, gumikan sa kabrayt sa mga Saduceo, Paraseo, nga mo'y mga lawmakers, law enforcers sa mga Judaism, ang 10 Commandments ilang gihimo og 613 kasugo. O niya, nana sila ceremonial law, o niya, kay state religion man sila, doon na sila judicial law con civil law. O niya, sa civil law con judicial law, naghimo sila balaod con civil law con judicial law sa Exodo Kapitulo 35:3 nga maghaling lang kag kalayo, patyon ka. Exodo 35:3, haling lang kag kalayo, patyon ka. Gitawag nag-civil law nila. Balaod silang aglang papahulay. O sa numeros 15, magbit-bit lang kagkahoy, patyon ka. Mo na ilang gitawag og civil law nga na sila gitawag og death penalty. Mao nga diha sa Isaiah 1:13, gutgutan sa Ginoo ang adlang ipapahulay. Pero sa Latin Vulgate, kalit gutgutan ang Sabado. Dulumtanan ang Sabado. Pag-abot sa Osias 2:11, pahunongon ko ang Sabado. Pag sa San Juan 18, gibungkag ni Kristo ang Sabado. Pag-abot sa mga hitabo sa katapusang panahon ni ani nga libro, gibungkag ni Kristo ani nga libro, mini nga Sabado. Dingon rin, iyang gipugos ang tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugang kaulag. Pinadiya 14:6-8, giyon sa ni pangitabo, pinaagi sa pagpugos sa katawan sa pagdawat sa mini nga Sabado. Kay mini naman nga Sabado, naanak ko English. Sa ni last events. Naa sa English, nga ang mga Sabadista, dili Adventista lang ha, Seventh day yuron sa imperno. The last events, Libro of Apostles Day, English, page 54 atong basahon. Ay palusot rabang Luberanis, mga Adventista man ang yuron sa imperno, di man na Seventh Day Adventist. Akong basahon. Gingon diri, and thou Capernaum, Seventh-day Adventists, who have had great light, which art exalted unto heaven, and fount of privilege, shall be brought down to hell. Klaro kayo mabasa sa English, Seventh-day Adventist, yuron sa imperno. So, klaro pinangga nga kanang Sabado nila, wala na. Pero ang mga Hudiyo manggod, wala pa matuos
wala pa motuo ni Kristo, ang resulta sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 14 to 15, kinsay nagpatay ni Kristo, mga Hudyo. Ya karon, naman sila palusot anang San Juan 5:18. Nga dili ko na tinuod kay pasangil ra na, allegation ra na. Kanang San Juan 5:18. Kung basahan natong Common Bible manggod, pero ari kas natin bolgit gibungkag ni Kristo ang Sabado. Pero ari ka sa Today's English version o Mayong Balita Biblia, yung pagpatay ni Kristo. Kadili lamang gilapas niya ang balaod sa papawlay, kundi ang Diyos ang iyang amahan. Yun sila nga pasangil na, Brad, kinsa may tuhuan ninyo? Si Kristo o ang mga kaaway ni Kristo, mga Saduceo, mga Pariseo. Kung tanaw na to, ang Ebanghelyo na San Juan, og sa journalism pa, og sa journalist pa, Juan, reporter o narration siya, narrator lang siya. Kanang iba gospel ni St. John chapter 5 verse 18. Ga-report lang si San Juan na nag-unsay nahitabo tali ni Jesus og sa mga Sabbath keeper, mga Hudyo. Kaya ang four gospels, Matthew, Mark, Luke, John, i-considered na sa historical. So agi kay mabasa diha nga si San Juan nagingon ang pasangil sa mga Pariseo nga si Kristo naglapas adlang ipapahulay. Bintag niyon si San binta ang mao ni ang pasangil sa mga Pariseo nga si Kristo naglapas adlang ipapahulay. Wa man mingon si unya kung tanaw nato San Juan narrator, iya lang tugan unsay nahitabo Pariseo. Without admitting nga ang kaning maong atong iyonan sa pagtugot nga ang ilang giipaslusot pasangil kanang pag-ingon nga si Kristo tungod nini misamot ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudyo, pagpatay ni Kristo kadili lamang gilapas ning adlaw papahulay para nila pasangil na. Meeting pasangil pero ang sumpay og mingon pagyud siya nga ang Dios ang Aman. So ang pagingon nga ang Dios ang Aman, pasangil gyapon na, di gyapon na tinuod kay pasangil. Mo nang bangkarota ang ilang palusot. Pero tanaw na tong context San Juan wala gyud nagsungulat og pasangil. Iya lang gi-report unsay nahitabo kay narrator man San Juan Episcopal Evangelista. Iya lang gipasabot unsay nahitabo, gi-report unsay nahitabo tali ni Jesus og sa mga apostoles. So klaro pinangga nga ang mga Adventista, yudyuron sa impierno, Seventh Adventist, yudyuron sa impierno sa ilang libro, English. Pero Arikas Bisaya, mga Adventista, yudyuron sa impierno. Katong Adventista ang dunay dagkong kahayag. Kung sa pagkanang Adventista nga gamay rin kahayag, huwag yung kahayag. O niya, kanang pag-inila nga, kanilas na to ni. Naaman rin sa Doktrina Kristiyana, nga sa page, naman Doktrina Kristiyana nga Onsay Santa Iglesia Katolika sa page 33. Gingon, ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga ila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Kristo dinhi sa kalibutan. Sa to pa, ang Santa Iglesia Katolika ginumala di ay sa Santo Papa nga puli o ilis ni Kristo sa kalibutan. Og sa English ana is Vicar of Christ. Vicarius Christi. So ako naman gisgutan nga ang official nato pinagi sa Catechism, natay Pilipino Catechism, nato Kamuro, nga Vicar of Christ, dili Vicar ng Son of God. Karon, gingon man ni Ellen Goldwhite sa The Great Controversy. Akong balikan ng The Great Controversy ha, taas-taas man ko niya itong kuha ni. Gingon man sa Great Controversy ni Ellen Goldwhite, manilas na to, kaning pag-ingon sa
doktrina Kristiyana nga ang Santo Papa, ang mga Katoliko miila sa Santo Papa nga ilis ni Kristo dinhi sa yuta, ha? Gingon diri sa page 3. Sa page 3 sa Great Controversy. Gingon the Bishop of Rome is the representative of Satan. Ang Santo Papa sa Roma kuno representante ni Satanas. Ano yung libro? O niya akong gigamit nga si Ellen Mel Goldwhite Minik. O niya, gingon diri. Sa page 19, ginamit pa ang Luke chapter 4 verse 8. God has never given a hint in His word that He has appointed any man to be the head of church. Ha? Atong ginisayon sa ginagmay natong nasabdan lang nato sa English nga ang Diyos kuno wala gid kuno diha naglitok diha pulong sa Dios nga diha sa Holy Scripture nga ang Dios nag-appoint nagtudlo iniman o si bisenting sang tao nga mo dumala sa iyang simbahan. The doctrine of papal supremacy is directly opposed to the teachings of the Scriptures. Sa to pa, klaro nga, matod pang Ellen Goldwhite sa Great Controversy, nga ang Diyos kuno, never gid kuno, nga ang Diyos nag-ingon diya sa Holy Scripture, nga ang iyang simbahan, doon na siya gi-appoint diya sa iyang simbahan, nga mo'y mo dumala, isip visible head. Mao na iyang ingon. Pero kanig bitong gingon ni Ellen Goldwhite nga, ang Bishop of Rome, representante ni Satanas. Ha? Oh, mao na iyang gingon. Mabitaw ng akong pangutanan Logaranes ana, unsa tinuod unsa may basihanan Ellen Goldwhite nga mingon siya Santo Papa representante ni Satanas na anas Biblia, naa ba nas official teaching sa simbahan, sa mga libro simbahan Katoliko lay. Kani nga libro nan sektarian man na. Ni, pero ang first pope dire si St. Paul, nanako ang Europe of Modern Times of Brian, napagit ko yung libro nga katong World History by Lani Goldman, ang unang Santo Papa si San Pedro. Karon, kanang pagyon ni Ellen Goldwhite nga never gid kuno nga ang Dios siya sa pulong sa Dios nga nag-appoint siya pisang kinsang tao nga modumala sa simbahan diri sa kalibutan o kanang papasi matud pa directly opposed ning supak direkta nga ning supak sa gitudlo diya sa Holy Scripture. Papacy is directly opposed to the teachings of the Scriptures. Amo na gingong Ellen Goldwhite ang pangutana. Wala baging pulong sa Dios diya sa balaang kasulatan nga nag-appoint siya tao nga mo'y dumala niya sa iyang katawhan o sa iyang simbahan. Sa Old Testament lang gani daan na ang mga propeta Moses kinsay gayad ni Moises sa mga Epto, padung sa Eptohon. Epto si Moses sa mga Israelita padung Epto, si Moses. Kung Isaiah chapter 22 verse 22 nga si David giatagan og Yahweh sa Dios pag dumala. Diya sa Mateo 16:18 klaro nga gihatag Yahweh authority si San Pedro. Ilapos nimo ang 19 gani, mingon pa gani, bisan ang ganghan sa Hades o impierno dili makabuntog nini. Ihatag ko kanimo ang mga Yahweh. Ang imong idili dinhi sa dili ngadto sa langit, o ang imong itudlo dinhi itugot dinhi sa itugot sa langit. Naang authority. Naang authority gihatag ngadto kan San Pedro. Okay. Nag-symbolize sa authority. Karon, kung mayon sa walay pulong sa Dios the Scripture nga doon na siya gi-appoint nga bisan kinsang tao nga nagmamala sa simbahan sa kalibutan, contradict na sa Mateo 16:18. Dako na ng contradiction kay si Kristo
mismo may naghatag og gahom kang San Pedro. Napaganin sa Mateo 18:18, dili lang San Pedro kang tibok mga apostoles, ha? Unya kana rabang gahom ni San Pedro, ang imong idili dinhi sa tay dili ngadto sa langit. Nagpadayon ba na? Nagpadayon. Ngano man? Human mabanhaw si Kristo. Before the ascension of Jesus, before nga si Jesus musa sa langit, doon na siya gi-appoint nga mahimong visible head siyang simbahan. Kinsa? Kung tanaw na to ang San Juan, John chapter 10, verses 11 to 16, mingon ang atong Ginoo, ako ang matuod nga magbalantay sa mga karnero. Ang mga tuod nga magbalantay sa mga karnero, anda magpakamatay alang sa mga karnero. 15. Ang ako mga karnero, nakaila ka nako, o ako sab nakaila sa ako mga karnero. 16. Apan dunay mga karnero wala masulod ning torel, kanang torel mao ang church. Wa mingaw nang atong Ginoo, pasagday lang nang gawas sa torel. Ang challenge sa atong Ginoo, apan dadon ko sila nga ni kanako, aron mahimo na lang usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. So, ang kiniades matuod nga magbalantay kung good shepherd, dili mo patibulaag sa mga karnero, kundi muhiosas mga karnero. O ni anda magpakamatay siya mga karnero. Kung arita sa Latin Vulgate Bible, ang matuod nga pastor mayon si Kristo, sa Latin Vulgate Bible sa San Juan 11, kama 15:16, ako ang matuod nga pastor. Ang matuod nga pastor anda magpakamatay alang sa mga karnero. Si Kristo nga matuod nga pastor, Hebreanon 3:1, si Kristo apostol o pangulong pari. Kay si Kristo apostol o pangulong pari, o niya siya ang matuod nga pastor. So si Kristo ang pastor nga matuod nga pastor pari. Ang pastor nga dili pari piki. O niya ang kinaya sa pastor, matuod nga pastor, God shepherd, dili mo patibulag, kundi muhiusas karnero. Pero diri bitas Biblia duha biya ang pastor. Just Biblia duha ang pastor. Jeremias 23:1, aniga pong natin Vulgate. Pagkaalaot niyo mga pastor, nga nagpatibulaag sa akong mga karnero, nag-ingon ang Ginoo. So ang mini day nga pastor, dili mo sa karnero kung dili mo patibulaan. Una ha? So, karon kay si Kristo is God shepherd man, magbalantay. Ang pagka-God shepherd sa atong Ginoo, matuod nga pastor, wa ba na gitugyan San Pedro? Gitugyan, oy. Klaro kay nang sa San Juan, Kapitulo 21, 15, 17. 3 times good na, giinganan si San Pedro kang Jesus. Before the ascension of Jesus, before si Kristo misakas langit, gi-appoint niya San Pedro nga mahimong visible head sing simbahan. San Juan 21, 15, 17. Simon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Nitubag San Pedro, oo Ginoo, nasayod kang gigugma ko ikaw. 3 times na niya. Mingon San Jesus kang San Pedro, atima na ang akong mga karnero. Feed my sheep. Jeremiah chapter 15 verse chapter 5 verse 15. Jeremiah chapter 3 verse 15. Then feed my sheep with knowledge and doctrine. So klaro kay feed my sheep. So si San Pedro gi-appoint ni Jesus na mahimong visible head by musunod niya isip magbalantay sa mga karnero. Gani ubang version na nating karnero kay gamay pa kayong simbahan. Imagine ragod na 100 sa 3 years public ministry ni Jesus, dunalay solid niyang followers nga 120 persons. Nabitaw na sa The New Book of Knowledge, Encyclopedia Volume 16, The History of the Roman Catholic Church began in Rome almost 2,000 years ago. About 100 persons with gathered there. Di ba? So, 120 ragani. Pero nadungagan dahil na pagkunsa sa Espiritu Santo Krismil. So, klaro nga doon ay gi-appoint si Jesus before siya misakag langit, nga si San Pedro mo yung gi-appoint na mahimong magbalantay sa karnero kung visible head sa simbahan. So, ang gitudlo na ilan Goldwhite,
nga mingon sa nga libro nga wala gid kunoy pulong sa Dios sa Holy Scripture nga duna sa gipoint nga bisan kinsang tao nga modumala sing simbahan diri sa kalibutan. Kay sa Biblia na gi-appoint si Kristo nga mohimong yatagan niya gawom ug may gi-appoint. O niya si Kristo matuod nga pastor mabitaw ng ang mga laing reliyon ang pastor nga dili pari piki man na. Ang pastor nga matuod pari na. O niya mabitaw na sa kasasayan ng daigdig sa ikapat nga edisyon ni Dr. Sonia Saidi sa page 151 nagingon, ang mga Katoliko ay buklod sa isang organisasyon sa ilalim na pinakamataas ng puno, ang mataas na puno, ang Papa sa Vatican. Samantalang ang mga Protestante ay hati-hati sa maraming sikta, gaya ng Anglican, Congregationalist, Lutheran, Calvinist, Presbyterian, Methodist, Baptist, Seventh-day Adventist, at iba na sa malaya sa isa't isa. So klaro kayo ang mga Protestante ay hati-hati sa maraming sikta. Muna ang mini nga pastor Jeremiah chapter 23 verse 1 pagkalaot sa mga mini nga mga pastor nga nagkapatibulaag sa kumakarnero. Pero ang matuod nga pastor nga mga tong Ginoo pangulong pari muhiusas karnero dili mo patibulaag. Og ang simbahang Katoliko matuod pas kasaysayan ng daigig nagkausa sa ilalim na puno, pagdumala sa ilalim na pinakamataas na puno, ang Papa sa Vatican. Samantalang ang mga Protestante ay hati-hati. Napil og mention diya ang SDA nga sikta ra diay. Monang sa Tito 3G sa Christian Community Bible, gingon ani Tito 3G, kung dunay tao nga mopasiugdag sikta sa simbahan, badlo nga sa makasag sa makaduha, kung dili mo patuo, pahilayo kaniya. So klaro kayong dili katungdanan sa tao ang pagtukod og pundok, kung simbahan, katungdanan na sa Dios. Pero kung dunay tao nga papasiog dag pundok, kanang tawana nakikopetensya na sa pundok nga gitukod sa tong Ginoo. O niya naa sa katapusan sa pagsugo magasin sa mga iglesia ni Felix Manalo, gingon dia sa ilang pasugo magasin nga gula niya tong Nobyembre 1940 sa page 22, gingon dira, o sa lamang ang magkatukod sa iglesia nga iya sa Dios, sa kinsa man ang atong Ginoong Hesukristo lamang. Si bisan kinsa nga tao, bisan unsa ka maalamon o kaburong, way katungod sa pagtukod. Klaro kayong pasugo magasin sa Iglesia Manalo nga ang dunay katungod magtukod og iglesia ang atong Ginoong Hesukristo ra. So klaro sa 2014 sa latest na kong pag-research sa statistics sa Security and Exchange Commission, doon na nay 44,000 ka mga denominasyon nga pulos nag-angkon nga sila'y tinuod. Sila'y nangangkon. Kani anang Roma 16, di man si Felix Manalo may unang nakaangkon na. Ang Amerikano man nga si Alexander Campbell, niya iyang iparehistro 1872. Ulahin na mas Manalo nangangkon anang Roman 16:16. Di ba? O niya, napagyod si kanang Church of Christ yantis Mary Baker. Bangagan lang niya sa 18th century gapon. Walay naman, pero pangutan na, kinsa may tinog kaning made in US nga nangkon ang Roman 16:16 o kaning made in the Philippines nga Felix Manalo. Puro man na sila nangkon ang Roman 16:16. Pero nakaunag angkon Amerikano. Di ba? Pero kato ba itong i-reconcile ba ito ng Roman 16:16 sa maya ta maestro? Pagpangumustahay kamos balanghalo kay namusta kini ang tanang iglesia ni Kristo. Kana lang nga teksto. Dili masakpan na gyud nga igo ra sila nangangkon. Kanos ang nasulat ng Roma Bible chronology 56 AD si San Pablo nagsulat dito sa Corinto. Kung ingon sila na pagpamusay kamos balanghalo kay namusta kini ang tanang iglesia ni Kristo.
ang pangutana og ginang tumanon nga mangmustamos ni mga kauban dito sa Roma. Kinsa may inyong kauban ro nga tos Roma aron inyong kumustahon? Kay mo man ayog San Pablo magpamustahis balang halop sa mga iglesia ni Kristo nga nasa Roma. Di ba? Unya ang chapter 1 hangtod sa chapter 16 sa Roma, puro nag-address si San Pablo nga to sa Roma. Wa man na nag-address dito sa Pilipinas, wa man na nag-address dito sa USA. Kay mostly sa mga protestantismo, natukod man, kuan man, made in US man. Di ba? Munang des Roma onotso, city of nga piniling katawan sa Dios nga nasa Roma, bolahan kamo kay ang inyong pagtuo kalibutan. Hepestis humon katangilitai en halotokosmo. So ang pagtuo sa Roma mo'y milukop sa tibok kalibutan, igo rana sila nangangkon sa Roma. So klaro dayag pinangga ani atong yanong tubag. Nanawag nako. Sorry na lang kay di sa ko matubag. Kay mo po na phone book pero so mo ni atong tubag akong balikan. Daghan kayong bakak kaning libro ha. Kaning tanan 8 volume sa tanan from 1 to 8 volume sa Alpha and Omega puro na atake si mga Katoliko. Kani puro ni atake si mga Katoliko. Napa kani puro na atake si mga Katoliko. Napa to dito mga daghan man kong mga libro dire sa SDA. Salamat kong Brad Listicable kay gikan niya og kang Brad Steve ni Harda ang mga libro nato sa SDA. Pero ako lang gigamit yun kani kay naro man gud rigid pod. Na-focus tanan na ang ilang ipang post diya sa mga ngayon, ang Katolik, Iglesia Katolika, katukunong mga binunyagan, katawhan sa Santo Papa sa Roma nga Puli Ilis ni Kristo, wala gid po nagingon diri nga ang Santo Papa founders Katoliko. Pinag-ilis ni Kristo sa to Vicar of Christ. Niya ato namang gingon nga ang si Kristo is si San Pedro mo'y unang Santo Papa. So, klaro, dayag kanilang akong balikan, dili ang Santo Papa, si Constantino, mo'y nagdeklarar nga ang Sabado ngadto sa Domingo. Kung dili, ganoon, granting, mayon sila nga ang Katoliko, tinukod man sa itong Ginoo. So, si Kristo may founder, siya gayon nagbalhin. Pero nagisgot og laing adlaw, pero ang libro ng Mark Finley nagingon nga si Kristo di ay may nag-change into Sunday sa diha nga siya nabanhaw sa adlaw ng Domingo. O klaro aning Mark Finley, question and answers about the Sabbath, page 95. Question and answers that the New Testament teaches us the disciple worship on the first day of the week. Gayon there's answer, it is open stated that the disciples and the early church worship keep holy the first of the week and honor the resurrection of Christ. So, diha lang sa takotob, kay atong sunod na po natong episode, yugto sa atong pagpadayag about sa evangelization, sa live sa ang atong tumugtuyo, ako na lang nag-video, kay kapuyan ko tubag diastics, nang mag-type dito ka, haway kay gamot. Kani na ako'y namanggot po ng request gani ang katong sakop sa dating daan, Tagalog man yun. O niya, ilang alleged nila o charge nila nga nagsimbat ang Mama Mary ingon nga Diyos. Ako nang gitubag po, kaya ning request nga ipatubag na ko. So, napura na lang po taong tagtubag sa pinagis sa group chat diya sa Tagalog. Pero kalis Ginoo, wala po taong nahurot ang akong Tagalog. So, akong tumugtuyo nga maunsa diri ang tubag nako, pinagay na nga video. O niya, wag ko nagpatuo nga, mayo ng suhito na ko, pila rin may akong kahibalo. Dili na ako, ayan ay sa Holy Spirit, muna gingon sa mong, sa moto sa Catholic Faith Defender, Pro Dio et Ecclesia, alang sa Diyos sa simbahan. O niya, muna atong extra nga, ang naas ato ang conciliar document, natas sa conciliar document, nga Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines yatong
January 20 to February 17, 1991 sa paragraph 881 sa page 881 paragraph 222 face with these realities. There is need of widespread catechesis and apologetics. We need not apologize for apologetics catechesis. Since its birth, Christianity has been subject to attacks from which it has to defend itself. Jesus answered objections to his teachings. As the gospel testified, St. Paul had to answer early Christian errors and charged his disciples to protect the faithful from them while keeping pure the deposit of faith. Apologetics has always been part of pastoral and theological tradition of the church. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora, and we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Parish priests must encourage and support the training of by Catholic faith defenders. So klaro nga kasunod lang tag unsay sa ato ang Sacks and Decrees ug labi na sa atong catechism. Unya isip mga soldiers of Christ kanus amantan himong sundalo ni Kristo diha sa pagkabinunyaga nato o diha sa ato ang pagkakompirmado kanang gikompirmahan ta o diha sa atong confirmation sa Bible Dictionary of the Bible by John Mackenzie giyon diha confirmation in which the Holy Spirit is received by the anointing of bishop for strength to profess, to defend, and to practice the faith. So klaro kayo nga diha sa atong pagkasundalo ni Kristo gidihugan ta sa obispo aron ta malig-on aron atong isangyaw ang atong pagtuo, atong puy-an ang atong pagtuo, dog kay kinahanglan atong dipinsaan ang atong pagtuo. So dili lang eksklusibo sa kahugpungan sa Catholic Faith Defender ang pagdipinsa, kundi katong dana natong mga binunyagan, tanang mga binunyagan Katoliko, matong Katoliko, mga gikumpirmahang mga Katoliko, isip sundalo ni Kristo. So, mo na atong katong danan man ato na, muna nga atong agi pagtubag through the social media, manginaot ko nga sa gagamay sa akong kaibalo, nakapambit ko sa pag-reconcile o pagtubag sa mga allegation sa lain-lain mga denominasyon, especially sa atong mga igsuon sa mga Seventh-day Adventists. Og naamang galing ko'y mga pulong nga medyo na offense mo, gikasakit ni pinangga, labi na kanil libro ha, Seventh-day Adventists, yedyoron sa imperno, magayo lang kong pasaylo pinangga. Ha? Kay ang kamatuoran sakit dawaton. Pero loyo na ana, mao ang kaluwasan. Munang walain tinubdan sa kamatuoran, 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang simbahan, ang balay sa Diyos nga mga iglesia, ang haligig sukaranan sa kamatuoran. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 10 to 12, ang magadawat sa kamatuoran, maluwas, apan ang magsalikway sa kamatuoran, silutan. Daghang salamat. Manginaot ko nga, sadik pa ako sa acknowledge ng mga viewers, ubay-ubay man eh. Melda Alderti Rosal watching. Ronnie Espinido Mindana. Brad John Alejandro Porca. Brad John Porca. Kombati Gyud Brad Tata. Basta Sipdi. Brad Basta Sipdi. Kang ning kuha naman eh. Arita kang Dayan Segera Bascon, kang Kuya Glenry Rolona, Jason Sian Tadlas Roman, ato ni kauban safety sa Bukidnon, Malay-balay Bukidnon, kang Bidji Orof Pisa, bro tata na ako nabantayan sa SDA,
mogamit sila vision of contemporary English version kay nasulat sa buhat 17:2 na nasulat dito si Pablo went to synagogues to worship. Ilaha dayon na napay sumpay ni. Sige lang, granting without admitting nga si San Pablo mabasa des contemporary kay nagsimba. Pero wala nagpagtabot nga si San Pablo Sabbath keeper na. Kay ang wa mo koy sopak anang Sabado ikapitong adlaw ipapulay sa mga audio. Kay makabasa mo iyan as Kristiyanos o naay referensya po sa Christian. Pero ang matuod nga Christian, genuine nga Christian ang mga apostolis man. Diya makabasa di mo entire New Testament nga ang mga apostolis ang katong 12 o 11 ni sulod sinagoga. Sige lang kay uban na nakiglantugi man. Diha ra man as 13 nila buhat. Kasan pag-worship lagi sa contemporary. Watching from Bro Tata, God bless. Kang Brad Wodo, good well work, well done. Salamat kayo, Brad Virgie, Bon, Basmayo from Salan, good morning Bro Tata. Okay, salamat kayo. Bueno, once again, watay ko panahon, ato nang tumagtuyo. Dili pagpasigit, kung dili atong gitubag. Kay natat sa diwa ron sa ecumenism and interreligious sa ato ang in terms ang ecumenism, in terms of human dignity, we are equal, but in terms of religion, we are not equal. So, different religion, doon na may contradiction. Nga kanang contradiction, di na managsamang tinuon. So, muna nga, ato lang gitubag ang mga allegation, pagpangatake sa laing-laing ding nasyon. So, antay kong panahon sa pagpanahon itong tawlamanon, sa ngalan sa Catholic Faith Defender, sa Osami City Chapter, sa Deliverance Ministry, once again, sa tuong Land Oras Bispars, Bishop Martin Sarmiento Humad, sa tuong mga kaparian, dari sa tuong arstisis, o sa Catholic Faith Defender National, pinuluhan ni President Bro Ryan Meliano, o sa tanan na itong mga kaubanan sa Board of Governors sa Catholic Faith Defender National, usana ni si Brad Woodrow Makiling sa Dumaguete, Bayang Buntag, Mindanao, Visayas, Luzon, Worldwide,